beloved Boss Mike Cervera. Parang nagagaya na tayo sa mga ibang vlogger na wala na tuloy pinupuntahan itong ating itong ating tinatalakay eh. O eto na mga kababayan ko, hanggang sa kulungan ni Digong, inabot ng inabot ho ng bengbangan ay bengbangan ng ng kamalasan mga kababayan ko, inabot ho hanggang kulungan ni Digong. Kung minamalas ngayon ang ilan panig sa may Davao, mga kababayan, hanggang hukay Digong umabot ang kamalasan. Ni-reject, yung pong hinihingi niya na interim release na kung saan mga kababayan matagal nang pinaghandaan netong mga alipores niyang gustong gumamit sa kanya. Lalong-lalo na ho mga kababayan, itong kanyang anak na wala na hong ginawa sa bansang ito, kahit ho siya'y nahalal bilang vice presidente, wala na hong naitutulong, dinadaig na ho siya ngayon ng ilan nating mga opisyal ng gobyerno tulad ho ng PCSO, tulad ho ng DSWD. Daig na daig ho yung opisina ni Sara Duterte. Eto ho yun. Pasok! Katatanggap lang po namin ang balitang ito ay binasura ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na interim release. Na mga kababayan ko. So paano yan? Interim tiis na lang, hindi na release. Sabi nga ni Arnold Lopez, interim tiis. Paano? Mga kababayan ko, malamang ho, etong mga DDS, marami na naman sisisihin. Malamang ho, mga kababayan, masisisi na naman sino? Si Trillanes, Malamang ho yan. Madadamay na naman sa sisi. Itong si Trillanes kasi nga, nung mga nakaraang linggo, nando doon. Umeksena. Itong si Trillanes, nagpakita, nagpa-picture sa pintuan, sa ruangan, puwerta, ng kulungan ni Digong. May pa-picture pa mga kababayan, bang klase rin. So ngayon, mga kababayan ko, ito yung matagal na hong pinagdadasal. Ewan ko kung kaninong Diyos nila pinagdadasal yan. Ito yung matagal na ho na inaasam ng mga DDS. Sabi ko nga kanina, sukdulan ho yan mga kababayan, na gumawa ho sila ng ka-fake newsan. Basta lang maibalita, maibalita nila yung fake news, na nakauwi na pinalaya na yung iba pa nga mga kababayan ayaw nga maniwala sa mga sinasabi natin. Sabi ko, putol, putol ang kaligayahan ni Jen Angeles, lalabang ko na. Hindi talaga makakalaya pa si Digong. Sapagkat ho mga kababayan, ayon sa hula, si Digong ay dyan na ho sa kanyang silid. Kanyang tinalagang kulungan, siya matitegi bambam. Yan po ang sinasabi sa hula. Mga kababayan ko. Di ba? Lagi ko naman sinasabi yan. Di ba? Na dyan na talaga yan. Diyan na malalagutan ng hininga si Digong. Diyan na talaga mangyayari ang inaasam ni Sara Duterte. Ay, naku mga kababayan ko, wala na. Kahit pa kahit pa kayo anong ginawa ninyo, yung minadali nyong batas, yung nagbotohan pa kayo ng gusto nyo house arrest. Kanyo? Ano ho yun mga kababayan ko? JC, diba? Etong mga DDS senator, anong ginawa ninyo? Nagbotohan kayo, gumawa kayo ng ng batas. Ano ba yan? Ano bang tawag nyo dyan? Kasi para sa amin, walang kwenta yung ginawa nyo. Para lang kayong, sabi ko nga noon, kung natatandaan nyo, sabi ko, para kayong nagwawalis na bukas ang electric pan nyo. Di ba? Yan. Ano nangyari? May nangyari? Nga mga kababayan ko. Nga.
yung ginawa nilang resolution. Di ba? Oo, gumawa sila ng resolution, mga kababayan, na ayun, oo nga, oo. Oh, tama, sabi ni Pay Mura. Oh, gumawa ng resolution para sa house arrest. Yun eh. Oh, 'di ba, Jax Demolay? Batas ng lumipas, sabi ni Ma'am Shi. Oh, grabe. Oh, ano nangyari, 'di ba? Nag-aksaya lang kayo ng oras. Kung tinutukan niyo sana, Kung tinutukan niyo sana yung pong mga ibang trabaho nyo, yung mga nakabinbin na batas diyan na tatalaga, hihirang. O saan na? Yung batas na ginagawa nyo, nahihirang. Kay Mike Cervera, na pambansang pogi. O, di ba? Di sana mas okay pa. Kaso wala ho, mga kababayan yun lang ang pinagmamalaki. May tatanggap doon na bansa, kaya okay lang Di ba, Teresita Tan? Ano? Elena, Jax Demolay, resolution, legendary. Oo, Piwi. Pag politiko, kahit puro katarantaduhan gagawin, pinapalaya. Maria Elena, Lugatiman, tong mga senador na to, di na nagtatrabaho para sa bansa. Ayun na nga, nagtatrabaho para kay Digong. Kawawa yung mga kababayan Kawawa yung mga ibang mga napapabayaan ho na mga nakabinbin na dapat na batas na dapat nilang ginagawa. Di ba? Tuloy. Atay sa desisyon, wala silang nakikitang compelling humanitarian reason o matibay na katwiran para pagbigyan ng kanyang hiling na pansamantalang paglaya. Wala, mga kababayan. Demonyo si Digong Ano makikita ng korte ng ICC? Sige nga ho. Kayo mga DDS. Demonyo si Digong Minumura niya nga, Lord, si Jesus Christ. Di ba iniinsulto niya ang ICC noon pa? Iniinsulto niya yan di kapag kaya ni pinagbigyan, di lalong nagka-problema. Di ba, mga kababayan ko? Lalong nagka-problema yan. Tuloy. Ang ibang detalye kaugnay niyan, ihahatid namin maya-maya lamang. Maya-maya, abangan nyo ho, mamaya mga kababayan. Nako, ewan ko sa mga ito. Our beloved Boss Mike Cervera.